Kapag customer ka sa mall, bihira mo mapansin kung gaano ito kakaiba bilang lugar. Masarap sa pakiramdam ang liwanag, lamig at ingay. Maging ang presensya ng mga tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay. May mga tindahan, music, promo signs, guards, sales ladies, at amoy ng pagkain na naghahalo sa bawat palapag. Dinisenyo ang mall sa paraang naaangkop sa lahat ng uri ng mamamayan kahit gaano pa ito karangyang pagmasdan. Ngunit kapag naging empleyado ka rito at naabutan mong sarado na ang lahat, iba na ang ambience ng lugar. Doon mo makikita ang mall bilang isang napakalaking katawan na tinanggalan ng laman. May kahungkagan sa pakiramdam. Ako si Emil. Ito ay kwento ng aking karanasan noong seasonal staff pa lamang ako sa isang malaking mall sa Cubao. Panahon ng holiday rush noon, kaya mahaba ang oras ng trabaho, lalo na sa retail. Sanay na kami sa dagsa ng mga tao, sa walang tigil na pagtiklop at pagsalansan ng mga damit, checking sa fitting room returns, sa inventory at sa closing procedures na tila hindi natatapos. Sa lahat ng shift, closing ang pinakaayaw ko. Hindi dahil mas mabigat ang trabaho, kung hindi dahil kapag unti-unti nang nagsasara ang mall, may partikular na bahagi ng gabi kung saan biglang nag-iiba ang pakiramdam ng buong lugar. Patay na ang mga tugtog, sarado ang rolling shutters, naka-half lights ang hallway, at ang mga yapak ng staff ay tumutunog ng sobrang lakas sa makintab na tiles. Noong una, inisip ko lang na naninibago ako. Sino nga naman ang hindi maiilang sa isang mall na dati hitig sa sigawan at ilaw, tapos biglang magiging halos tahimik na parang ospital. Ngunit habang tumatagal ako roon, mas marami akong naririnig na kwento mula sa mga housekeepings, guards at matatagal ng sales staff. May fitting room raw sa lumang wing na may boses kahit walang customer. May batang tumatakbo raw sa 4th floor kahit wala ng children's section doon. At may babae raw na nakapulang bestida na nakikita sa escalator ng bahagi ng mall na sarado na dapat sa ganoong oras. Hindi ko pinaniwalaan ang huling kwento. Mas madali kasing tawanan ng urban legend kapag nasa pantry ka habang umiinom ng libreng kape at may kasamang dalawang kapwa empleyadong pare-parehong puyat. Lagi ko yung naririnig na parang warning ng matatagal na sa trabaho sa mga baguhan. Huwag daw susunod sa babaeng nakapulang bestida kapag closing. Ngunit sa isip ko noon, natural lang na may mapagkamalang customer sa ganitong kalaking lugar. Hanggang sa mangyari ang hindi ko inaasahan. Lampas 11:00 na noon. Katatapos lang namin mag-inventory sa store at ako ang naatasang magdala ng ilang papers sa admin dropbox bago dumiretso sa staff exit. Kaunti na lang ang tao sa floor. Ilang housekeeping staff, 2 guards sa malayo, at ilang empleyadong nagmamadaling makauwi. Patay na ang karamihan sa ilaw sa wing na dinaanan ko at bukas na lang ang ilang emergency lights at directional signs sa kisame. Sa gitna ng halos patay na ilaw, may isang escalator na umaandar pa. Nasa lumang bahagi iyon ng wing, medyo malayo na sa active stores. Noong una hindi ko yun pinansin dahil maaari namang may maintenance na hindi pa tapos. Ngunit habang papalapit ako, napansin kong ang lahat ng katabing escalator ay patay na. Isa lang ang gumagalaw, paakyat. At sa gitna nito, may babaeng nakasakay, nakapulang bestida. Walang bag o anumang hawak na kahit anong abubot. Wala rin sa kilos niya na tila nagmamadali itong makauwi o kung naliligaw lang sa mall. Mabagal lang kasi ang tindig niya, tuwid ang likod
at hindi man lang lumingon sa paligid habang umaakyat. Hindi ko maipaliwanag noon kung bakit hindi agad ako natakot. Siguro dahil kahit sarado na ang mall, mas madali pa ring maniwala sa simpleng paliwanag kaysa sa kwento ng multo. Pwedeng late na customer o kung sino mang staff ng event. Maaaring may hinahanap lang na daan palabas. Ngunit pagdating niya sa taas, hindi siya lumiko sa hallway kung saan dapat may ilaw at may staff exit. Nagpatuloy lang siya, diretso sa bahaging mas madilim at nawala siya roon. Walang tunog ng tako o maski anino pabalik. Basta nawala sa dilim na tila may ibang koridor sa dulo, kahit alam kong pader at saradong sinimawing na ang nasa bahaging iyon. Kinabukasan, ikwinento ko yun sa guard na naka-duty sa parehong area. Hindi siya natawa. Hindi rin nagpakita ng gulat. Ang sabi lang niya, huwag ko raw susundan sa susunod na makita ko ulit. Nagtaka ako syempre, kaya itinanong ko kung bakit. Sa una ay ayaw niyang magsalita, ngunit sa pangungulit ay nakumbinsi ko rin na magkwento. Ayon sa kanya, may ilang closing staff na nakakita raw sa babaeng nakapulang bestida sa lumang escalator. Hindi raw ito lumalapit. Hindi rin naman daw aniya nananakot sa direktang paraan. Umaakyat lang. At sa tuwing may baguhan o mausisang empleyado ang sumunod para tignan kung saan siya pumupunta, may nangyayaring kakaiba sa pag-uwi nito. May isang housekeeping staff raw na natagpuan sa maling palapag ng madaling araw kahit sinabi niyang sa ground floor staff exit siya dumaan. May utility rin daw na nagpakitang nasa rooftop kahit wala naman siyang access doon, at may isang dating sales lady na ilang oras nang paikot-ikot sa second floor bago natuklasang sarado na pala ang buong wing kung nasaan siya. Noong una, pinilit kong iwasan ang escalator na iyon pagkatapos marinig ang mga kwento. Madali namang umiwas dahil hindi ko naman kailangang dumaan doon araw-araw. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana dahil tila may paraan ng mga iyon para iharap sa iyo ang eksaktong bagay na gusto mong iwasan. Isang linggo matapos ko siyang makita, ako na naman ang nalate sa paglabas. Lampas 11:00 ulit. Tahimik ang wing. Hawak ko ang backpack at ID lace habang nagmamadaling magtungo sa staff exit dahil gusto ko nang maabutan ang huling sakayan. Pagliko ko sa hallway, nakita ko agad ang escalator. Bukas ulit at umaandar paakyat. Sa pagkakataong iyon, wala munang ibang tao sa unang tingin. Ngunit habang papalapit ako, may nakita akong figurang nasa kalagitnaan ng hagdan. Walang iba kung hindi ako. Hindi hawig lang. Doppelganger? Hindi ko tiyak. Pero sa matimtimang titig, ako mismo. Parehong uniforme, backpack at ID lace na nakasabit pa sa dibdib. Paakit siya. Sa isang segundo, nanigas ako sa pagkakatayo. Ramdam kong nasa ibaba ako ng escalator. Ramdam ko ang strap ng bag sa aking balikat. Ramdam ko ang bigat ng folders sa kamay ko. Ngunit sa gumagalaw na escalator, may isa pang ako na paakyat. Hindi lumilingon at patuloy lang sa direksyon ng madilim na wings sa itaas. Doon na ako napakaripas ng takbo. Hindi ko na hinintay pang makita kung saan siya pupunta. Dumiretso ako sa staff exit at halos madapa sa pagmamadali. Pagdating ko sa guard station, hingal na hingal ako at hindi makabuo agad ng maayos na salita. Ngunit ang ikinapanlamig ko pang lalo ay ang reaksyon ng senior guard.
Akala raw niya ay kanina ko pa siya nalagpasan sa second floor habang paakyat sa lumang cinema wing. Hindi raw siya sigurado noong una dahil mabilis lang ang pagdaan at akala niya ay may iniwan lamang akong gamit. Ngunit nang makita niya akong humahangos mula sa ground floor corridor, doon lang siya may napagtanto. Ang lumang cinema kasi na kanya nabanggit ay halos sarado na ng 5 taon at wala nang ibang rason para puntahan ng kagaya ko ang bahaging iyon. Nagpa siya kaming tignan ng CCTV. Noong una, inisip kong doon na matatapos ang lahat. Posible kasi na ang makikita sa footage ay customer lamang pala o may reflection lang sa salamin ng mall na napagkamalan kong ako. Ngunit ang napanood namin ay mas masahol dahil kulang ang dapat na nandoon. Sa video, kita akong naglalakad sa hallway. Kita rin ang escalator na umaandar paakyat. Ngunit walang tao ang naroon. Bakante ito. At gayon pa man, habang tumatakbo ang footage, may malinaw na tunog ng yabag sa bawat baitang sa audio ng CCTV clip. Walang katawan sa frame, pero may bigat ng hakbang. Paakyat. Pantay ang pagitan. Parang may umaakyat na hindi kinaya ng kamerang hulihin. Nangilabot na lang kami ni Kuyang Guard. Mula noon, hindi na ako muling dumaan sa wing na iyon ng mag-isa sa closing. Ngunit kahit lumipat na ako ng trabaho at mall makalipas ang ilang buwan, may mga escalator pa rin hindi ko maatim tignan ng diretsyo kapag lampas 11:00 at malamlam na ang ilaw sa paligid. Dahil sa mga liminal na lugar katulad ng saradong mall, maaaring hindi naman talaga multo ang nakikita mo. Minsan, ibang bersyon lang ng sarili mo ang nagkamaling sumakay sa tamang escalator sa maling oras. At kung sakali mang sumunod ka sa kanya sa itaas, baka hindi ka na basta maligaw sa naturang palapag. Baka mapunta ka sa bersyon ng mall kung saan wala ng customer, wala ng closing announcement at patuloy lang na umaakyat ang escalator kahit wala ng tindahang bababaan.